inyo yung pinagawa kong bahay nung last 2021. So ngayon, nitong year, yung ano niya, yung pinakalababo niya bumagsak. Kaya nga yung first contract ko nun is hindi ko pinapansin kasi nga parang palpak yung gawa niya. Yung umuwi ako nung 2022, 2021 or 2022. It's either 21 or 2022. 22. I think 2022. Ano, pinaayos ko sa second contract second contractor ako. So mas okay naman siya, guys. So ngayon, pinaayos ko nito lang October. So nagastos ko is something mga pagpalagay natin mga 15,000, guys, kasi kulang-kulang 15,000. So ngayon, ito ipakita ko lang sa inyo yung picture lang kasi yung inano ng hipag ko indicate ko lang sa inyo yung mga picture diyan, guys. Yung bumagsak yung lababo, kaya na bad trip ako kasi nga walang bakal yung lababo. Hindi pala siya nilagyan ng bakal. Kung nilagyan siya ng bakal, hindi siya babagsak, di ba? So ayun. So pinagawa ko yun at pinapalitan ko siya kasi ang lababo nun is semento. So ngayon, pina-change ko siya ng lababo. Wow. Stainless na siya, guys. And then, waterproofing ko yung terrace kasi nga wala ako doon. Umuulan, bumabaha doon sa terrace niya. So wala naglilinis, nagwawalay. So puro lumot. Ngayon, iniisip ko dahil nga buhos siya, yung tubig sisipsipin doon sa baba, baka makalawang naman yung bakal. Kaya ginawa ko, guys, waterproofing ko siya. Yun, pinayos ko siya. Yung dugyot siya nung una. Lumot-lumot siya. So ngayon, pinalinis ko na, pinaayos ko ganyan. Para pag uwi ko is onti na lang yung aayusin ko, guys. Yun, tapos yung sala namin, tumutulo pala siya. Yung doon naman pala sa may sala, pag umuulan pala, naglilimas yung nanay ko. Kasi biro mo yung gumawa nun, di ba niya naisipan na lagyan ng alulod? Alulod yun. So pinalagyan ko rin siya ng alulod. Pinagsabay-sabay ko siya para isang gastusan na lang. So okay na ngayon, di na pumapasok yung tubig sa loob kasi nga, yung yero nakaganon lang. Yung tubig babagsak doon sa ilalim. So naglilimas yung nanay ko. Binanggit ng anak ko na, Mami, yung tubig pumapasok, naglilimas sila ng tubig. Siyempre, dalawa lang sila doon. Yung nanay ko matanda na. Kaya, nung pagkasabi sa akin ng anak ko, dali-dali ko magpadala ng pera at ipinaayos yung yung bubong. So, indicate ko sa inyo yung yung video niya at saka yung binaklas na bubong. Wala na. Hindi ko lang naman yan. Oh, ito na yan, oh. Yeah. So yan, guys, kung makikita nyo, inopen yung sala, yung sa taas yung terrace ko. Kasi nga pag uulan siya, wala siyang mapagdadaluyan ng tubig dahil naharang dun sa pader ko. So dapat ginawa nila yan, nilagyan na nila yan ng alulod. So hindi naman sinabi sa akin. So dahil wala pang ulan yung mga time na yon, kaya siguro, pero dapat gumagawa kay alam mo dapat ang gagawin diyan. Ako man nasa malayo ako, 'di ba? Hindi naman kasi nila nababantayan yung mga inutusan ko na nandiyan. Kaya pina-stop ko na yan. Umulan na, so ayan na yung mga palpak nagsilabasan na. Kaya yun, dali-dali ko siyang pinagawa dahil nga. So ngayon next na po problemahin ko yung bubong, parang papalitan ko bago siya lagyan ng kisame. So ngayon, another problem na naman, guys. So ngayon, may another problem na naman. Yung pinagawa kong kisame dun sa room, may tulo. Kasi nga, hindi ko alam kung paano talaga ginawa nung unang kontrata pa rin yun. So ngayon, sa pangalawa, niretoke. Ngayon, kasi nga, bukol-bukol. Akala ko naman hindi mangyayari yung ganito na pag dun sa bukol-bukol, pininturahan, nilagyan ng design, bumagsak, naging butas, nabutas yung kisame. So ngayong
ngayong sahod ko October, magpapadala na naman ako kasi nga ang singil sa akin is ano 20,000 guys, labor lang yun. Tapos ngayon, yung materials sa akin pa rin yun. Siguro, abot siguro ng mga ano yun. Kung hindi 20, mga 40 ganyan. Kasi yung materials, lalagyan siya ng ano. Kasi ang nilagay lang doon is parang plywood lang. So, papalitan siya ng magandang ano, hardiplex. Ano ba na hardiplex yata yun? Hardiplex, yun ang ipapalit dun sa kisame guys para bago ko umuwi maganda na yung kisame kasi ang pangit talaga niya as in ano siya nagbukol-bukol tapos parang natuluan na parang may tumulo hindi talaga inayos ng first contract so siyempre doon ako babawi sa second contract na kahit mahal na ang singin sa akin guys mapagawa ko lang yun kasi na ang pangit talaga tignan bago ko umuwi para less ano ko na lang yun less work ko na lang pag umuwi ako kasi siyempre di ba busy magbabantay pa ako ng ano tapos may papagawa pa ako pag uwi ko so ngayong October ngayon sahod ko waiting ko para mapadala ko na yung pera at mapagawa ng ngayon din guys ngayong October so abangan nyo yung aking next project ngayong October dun sa Kisame guys ayun yung paghandaan ko ngayon. So, yung first project ko ngayon sa lababo at saka yung waterproofing sa terrace. So, okay na ako. So, ayan, yung picture, ano ko na lang dyan, guys. Indicate ko na lang sa aking vlog. So, yun, guys. Thanks for watching. So, mayroon magpagawa ng bahay, guys. Lalo't nasa malayo o FW. Kasi ako yung nagpagawa ko nung pangalawa, pina-stop ko na kasi siya dahil puro palpak yung gawa. Sabi ko, ako na lang ang titingin. Ayun, yung tinignan ko, okay na. So ngayon, no choice kasi nga, nandun na may hipag ko, siya na lang muna titingin. So kailangan talaga maayos bago ko umuwi guys, malinis. So thank you for watching guys. So yun lang update ko sa inyo sa aking project ngayong October. Nag-start siya noong September yata. Or same lang din October. Parang September yung nakaraan, tapos ngayong October tama September nagpagawa ako nung waterproofing at saka nung ano yung tawag dito yung alulod guys. So ngayong October ang project ko naman yung kisame papagawa ko. So yun lang guys, thanks for watching. Bye. Hindi na ako magastos ngayon guys. Na ako tipid-tipid kasi nga may project guys akong pinapagawa. Bye. Thanks for watching. DJ Karen. A few moments later. A few moments later.